Ngayon muli po, tayo po ay mag-aaral po ng salita ng Diyos. At alam ko po, lahat po tayo ay marami na pong natutunan sa mga tinuro po ng ating mga pastor. At salamat po sa Panginoon dahil patuloy po tayong tinuturuan ng Diyos. Pinapalalahanan niya tayo sa mga pangako niya na ito yung gustong mangyari ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. At alam ko po, lahat po tayo, may mga salita tayo ng Panginoon na pinanghahawakan po natin. Once na dumating ang pagsubok, once na dumating po ang kahirapan o sakit sa buhay natin, meron tayong pangako ng Diyos. Alam natin ito ay panghahawakan natin at mangyayari yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Bakit po? Dahil lahat po tayo ay mga anak ng Diyos. Lubos tayo na magtiwala sa kakayahan na kayang gawin ng Diyos sa buhay po natin. Amen po. So alam ko po, yung tinuturuan po tayo ng Diyos. Lumapit, magturuan tayo ng Diyos na mas lalong magtiwala sa mga pangako niya. Dito po sa pinag-aaralan po natin sa Awit chapter 23 verse 1 hanggang 6. Alam ko po, marami na po tayong natutunan at marami na pong sinabi ang Diyos sa atin dahilan sa mga tinuro po ng mga pastor po natin. Amen po. At alam ko po, tayo po ay na-encourage sa mga pagpapala ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen po. Specific po ang Diyos na may mensahe po sa bawat isa po sa atin kung paano tayo pagpalain po ng Diyos. Ito po sa sinasabi niya po dito, 7 abundant promise from Awit chapter 23 verse 1 to 6. Ito po ay napag-aralan na po ng ating pong mga pastor. Tinuro na po sa atin to kung paano natin tayo ay napagpala ng Diyos sa bawat pangako ng Panginoon sa atin. Alam ko po, yung pangako ng Diyos ay isang pagpapala na dumating sa buhay natin. Amen po. Kaya nga sinasabi po ng Bible dito, at ito po ay kadalasan sa mga Kristyano ay dapat kabisado mo to, dapat memorize mo to, dapat ni-recite mo to, na si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ito po ay isang verse na nagpapatunay ng pangako po ng Diyos ay hindi magbabago. Amen po. Sabi nga niya po dito, ako po ay dun sa last, sa number 7. Sabi niya po dito, I shall not lack heavenly home. Sa Tagalog, sabi niya po doon, ako yung lalagi sa kanyang tahanan. Titira ako habang buhay. Mga kapatid, alam ko po, lahat tayo may kanya-kanyang tirahan. Alam ko po, lahat tayo may kanya-kanyang tahanan na tinutuluyan. Pero niyo po, isa sa tahanan po nating mga Kristyano ay ang templo po ng Diyos. Ako'y mananahan at lalagi sa templo ng Panginoon. Bakit po? Sa templo ng Diyos, doon mo mas mararamdaman ang pag-ibig at kabutihan ng Diyos. Mararamdaman mo yung saya na ito pala yung sarap ng buhay kapag ikaw ay nasa templo ng Panginoon. Bakit? Doon mo nalalaman yung mga bagay na tinuturo ng Diyos at ituturo pa ng Diyos po sa atin. Katulad ng pagpupuri natin sa Panginoon, masarap po ang buhay natin kapag tayo po ay nagpupuri sa Diyos. Sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan natin, ng pangako ng Diyos, malagi ka lang sa aking tahanan at ikaw ay aking gagabayan. Mga kapatid, ang ganda po ng sinasabi niya po dito, sana maging heart natin, maging desire pa natin na lagi tayong manahan at mamalagi sa templo po ng Diyos. Bakit po? Sa templo ng Diyos, ulitin ko, mararamdaman mo, mararanasan mo ang pag-ibig at kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Amen po. Sa tuwing tayo magpupuri sa Panginoon, sasamba tayo sa Panginoon, mararanasan mo na nandyan ang Diyos, nandyan ang presensya ng Panginoon. Opo, ang Diyos po ay nasa lahat ng dako kapag tayo po ay nagiging sensitibo. Pero mas malakas ang pagkilos ng Diyos kapag tayo po ay nasa kanyang templo. Tama po. Kaya nga sabi niya, habang buhay dapat nananatili tayo sa templo ng Diyos. Huwag mong aalisin ang pagsisimba. Huwag mong aalisin ang prayer life mo. Huwag mong aalisin ang Bible reading mo. Kapag ikaw ay pinagpala ng Diyos, masasabi mong sapat yung ginawa mong paglilingkod sa Panginoon. Amen po. Katulad nito mga kapatid, lahat tayo po ay may pagkukulang. Lahat tayo nagkakamali. Pero alam niyo po, lagi ko pong sinasabi, hindi nakatingin ang Diyos sa pagkakamali mo, sa past na nangyari na hindi maganda nangyari sa buhay mo. Once na lumapit ka, humakbang ka, papalapit sa templo ng Diyos, madali kang yayakapin ng Diyos eh. Basta matuto lang tayo maging mapagkumbaba. Harap ka sa templo, magpupuri ka sa Panginoon na sa kabila ng lahat, nagagawa mo pa rin i-worship ang Diyos, nagagawa mo pa rin manalangin, tumawag sa Kanya habang nasa templo ka ng Panginoon. Alam niyo po, ano ba bang ginagawa natin kapag tayo po ay nasa templo ng Diyos? Tayo po ay nakikinig ng salita ng Panginoon, nag-worship tayo,
nagpe-pray tayo. At alam niyo po, minsan sa atin, kahit hindi tayo yayain ng pastor natin mag-pray, kung talagang desidido ka, may committed ka sa Lord, na Lord, pupunta ako ng church, magpe-pray ako. 1 hour a day, magpe-pray ako sa simbahan. Bakit? Sa time na yon, nakaka-fellowship mo ang Diyos. Sa mga panahon na yon, nakakabanding mo si Lord sa buhay mo. Sabi nga kinakausap mo ang Diyos at kinakausap ka din ng Diyos. Amen po. Kaya nga mga kapatid, alam niyo po, iba yung may fellowship ka sa Panginoon. Yes, meron tayong fellowship sa mga kapatiran, meron tayong fellowship sa mga kabataan. Iba yung fellowship mo sa Panginoon. Amen po. Sa time ng problema mo, sa time ng masaya ka, magpupuri ka dapat lagi sa Panginoon. Sasamba ka sa Kanya. Saan? Dapat nandun tayo mamalagi sa templo ng Panginoon. Amen po. Alam niyo po, kami po, katulad ko po, tayo po ay sa mga manggagawa. Nakatira ka sa templo ng Diyos. Maging hindi mga manggagawa, iba yung pakiramdam mo kapag nandun ka sa templo ng Panginoon. Na ilalabas mo kung sino ka kapag hakarap mo ang Diyos, kapag nagpe-pray ka, Lord, eto ko ngayon. Durog ako, eto ko ngayon, Panginoon, masaya ako na nasagot yung prayer ko. Lahat ino-open mo sa Panginoon. Bakit? Meron kang fellowship sa Panginoon na masasabi mong ito yung hinahanap ng puso mo. Amen po. Alam ko po, lahat tayo ay may kanya-kanya pong simbahan. Magkaroon ka ng time na kahit mag-isa ka, punta ka ng church, mag-pray ka. Kahit mag-isa ka, manalangin ka. Kahit mag-isa ka, mag-worship ka sa Panginoon. Sabi ng Bible, dapat lagi tayong nananahan sa templo ng Panginoon. Lalagi at mananahan. Hindi pwedeng hindi ka nagsisimba. Lagi dapat tayo nagsisimba. Kahit may ibang lakad ka tuwing Sunday, importante dapat yung committed mo sa Panginoon na Sunday. Hindi ito mababaliwala. Ang Sunday ay para sa Panginoon. Ang prayer meeting ay para sa Panginoon. Nandun ka sa gawain, nandun ka dapat lagi sa templo ng Diyos. Inaasahan ng Diyos na darating ka sa templo niya para maka-fellowship ka niya. Hindi ka absent. Kasi committed ka sa Panginoon eh. Tama po. Sa buhay po natin mga kapatid, alam ko marami na tayong napagdaanan. Pero kapag tayo po ay nasa simbahan, nagkakaroon ka ng kapayapaan. Nararamdaman mo all the time na kapag nasa church ka, yung kabutihan at pag-ibig ng Diyos ang nararanasan mo. Hindi yung condemnation ng Panginoon, nagkamali ka sa part na to, hindi eh. Kundi yun yung abundant ng pangako ng Diyos na sabi niya, ang pangako niya, dapat lagi tayong malalagit mananatan. Sabi ng Bible, hindi ka mabibigo para maranasan mo ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Tama po. Yan, katulad nito mga kapatid, yung alibugang anak, noong ang time na nagkamali siya, ang hirap ng sitwasyon niya, ang hirap ng buhay niya. Anong ginawa niya? Lumapit sa tatay niya. Ang Diyos po ay malapit sa buhay natin, pero kung tayo ay lalayo, walang magagawa ang Diyos. Kaya ang kailangan natin gawin is, kapag tayo po ay nawala ng lamig tayo sa Panginoon, humakbang ka papalapit sa church, sa simbahan. Sabi nga, ang simbahan na magiging gamot, lunas sa nararamdaman mong karamdaman. Bakit po? Sa simbahan, mararamdaman mo na pamilya ka. Amen po. Mararamdaman mo na pamilya ka sa simbahan. Mararamdaman mo na welcome ka sa church. I-entertain ka ng mga kabataan, mga elder ng simbahan. Kasi iba ang nagagawa kapag nasa church ka. Yes, nasa bahay ka, may kanya-kanya tayong tungkulin. Pero may tungkulin ka rin sa simbahan. Amen po. At isa sa pangako ng Diyos, ang sabi niya, kung lagi kang mananahan sa akin, one day, darating yung time, mananahan ka, nakapiling ko. Saan? Sa langit. Yun yung totoong simbahan na gustong maabot ng Diyos para po sa atin. Yes, panandalian yung simbahan dito. Pero ang gusto ng Panginoon, manatili ka, mamalagi ka, na lagi mong makapellowship ang tatay mo. Hindi kasi pwede sa relasyon, minsan mo lang makausap yung pamilya mo, madalas. Dapat na nakakausap mo yung Jesus na tinanggap mo sa buhay mo. Bakit po mga kapatid? Ulitin ko po sa inyo, ang simbahan ay magiging gamot sa mga taong dumaraan sa sakit, dumaraan sa karamdaman. Hindi lang po physical, kundi emotional. At ang simbahan po magiging gamot sa atin. Amen po. Nandyan yung mga pastor, nandyan yung mga elders na tutulong sa iyo para lumago. Nandyan yung mga tao na sasabi sa iyo, magpatuloy ka sa simbahan, mamalagi ka sa simbahan sapagkat dito mo mararanasan yung kompletong pakiramdam na saya. Yung saya po ba na tears of joy, sabi nga ng Bible
ang kagalakan mula sa Panginoon ay ang kalakasan mo. Ibig sabihin mga kapatid, kapag tayo ay nasa simbahan, lumalakas ka, tumitibay ka, nagkakaroon ka ng strength na hindi galing sa iyo, kundi galing sa Diyos. Bakit? Pinupuno mo yung sarili mo ng pangako ng Diyos, pinupuno mo yung sarili mo ng panalangin, pinupuno mo yung sarili mo ng pakikipag-usap sa Diyos. Hindi po. Sana po maintindihan niyo po, kumunawaan po niyo po ako dito. Kasi ako po ay naging believer. Yes, umaten ako sa simbahan na dati ko pong inaatenan. Pero iba yung nasa church ka. Harap ka sa pader, nayayain mo yung iba na mag-pray. Kahit ikaw lang. Kung talagang gusto mo na magkaroon ka ng fellowship sa Panginoon, na alam mo sa sarili mo na mamalagi sa templo ng Panginoon, magpipray ka. Himin po, mananalangin ka. Kasi yun yung time na makakausap mo sa Jesus. Makakausap mo ang Diyos. Kaya nga ito yung pagpapala po sa atin ng Diyos eh. Sabi niya, doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Malagi ka kapatid sa templo ng Panginoon. Manahan ka sa templo ng Diyos. At ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos ay patuloy po nating mararanasan. Amen po. Alam niyo po, ito pong awit 23. Bago nagkaroon ng pandemic, ito po ay minemorize na po namin. At alam ko po, lahat po tayo ay nag-memorize nito. Kasi ito po ay proteksyon, pagpapala ng Diyos sa buhay ng bawat sa po sa atin. Yung awit 23 at awit 91. Ang Diyos po kailanman ay hindi nagkulang. Hindi siya nagkulang ng paalala sa iyo, sa ating pong mga Kristyano. Hindi siya nagkulang ng paggabay sa atin po. Minsan sa atin, dumarating lang talaga sa point na masaway tayo, matigas ang ulo natin, pero kailanman hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Pinabayaan para paalalahanan, pinabayaan para sabihan tayo ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sinasabi ng Bible, ang ganda po ng mga tinuro po sa atin nating mga pastor. Sabi niya, ang kabutihan at pag-ibig mo sa Santa Tagay habang ako ay nabubuhay. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos kailanman ay hindi magbabago. Ang kabutihan ng Diyos kailanman ay hindi magbabago. Basta manatili lang tayo sa templo po ng Diyos. At alam niyo po, ang nananatili po sa templo ng Diyos ay si Jesus. Saan? Dito po, sa templo ng puso natin. Amen po. Inaayos niya yung sitwasyon na mahirap, inaayos niya yung gulo ng buhay mo, kasi gusto niya mapabuti po tayo. At ang gusto po ng Diyos, kung mas lalo pa tayo maging mapabuti at maranasan natin yung plano at kabutihan ng Diyos sa buhay natin, lagi lang tayong nasa church. Hindi naman lagi po na yung 24 hours nasa church ka. Hindi, kundi magkaroon ka ng time na magpupunta ka ng simbahan para manalangin, pupunta ka ng simbahan para maka-fellowship po si Lord. Amen po. Ulitin ko po, kapag Sunday, paalala ko po sa inyo, wag mong ipagpapalit yung araw ng linggo sa mga bagay na lakad mo kapag Sunday, tinapat na Sunday. Alam niyo po, ang sabi ng Diyos, lagi natin i-share to Hebrews 10:25. Huwag natin kaligtaan ng pagdalo sa araw ng pagtitipon. Bakit? Ang pagpapala ng Diyos, sabi niya, palalakasin ka niya at pagtatagumpayin ka niya. Hindi ka magtatagumpay kung wala kang time na binibigay para pumunta sa templo ng Diyos, para makausap o maka-fellowship ang Panginoon. Diba sa atin po, kapag tayo po ay may importanteng lakad, pinupuntahan natin para makausap. Pupunta tayo sa mga bagay na gusto natin puntahan para makausap natin. At sa atin po, sana rin po sa Diyos, magkaroon tayo ng time na kahit mag-isa ka lang na pupunta ng church, mas maganda magsama ka, magaya ka, punta tayo ng church. Pray tayo, worship tayo sa Panginoon, at makibanding tayo, makibahagi tayo sa mga gawain sa templo po ng Panginoon. Amen. Kung ikaw ay may ministry ngayon, mahalin mo to, alagaan mo to. At ang sabi ng Bible, anumang pagkatiwala po sa atin sa templo ng Diyos, pagkakatiwala din tayo ng mas malaking bagay pa. Amen po. Kaya mga kapatid, maging matapat tayo, maging mapagmahal tayo sa templo ng Diyos. At isa pa po mga kapatid, sa templo ng Diyos, kapag nandun ka, makikita mo yung burden, makikita mo yung pangailangan ng simbahan. Tama po. Tulad nito, sa pagbabayad po ng mga renta, ng simbahan, kung ano man yung mga kailangan ng bills sa bayaran ng simbahan, kailangan makita natin na isa tayo dun sa bumubuhat ng templo ng simbahan. Kapag dumating yung tayo ng problema ng simbahan, isa tayo dun sa tutukod at aalalay sa church. Amen po. Alam niyo po, sabi ng Bible, nagalit ang Diyos eh. Sabi niya, bakit ganon? Yung bahay niyo napakaganda. Ang gandang pagmasdan ng tirahan niyo. Pero bakit yung templo ko sira? Bakit yung templo ko wasak? Nagdamdam si Lord kasi yung templo niya hindi ganun kaganda. Mga kapatid, pahalaga natin yung templo po ng Diyos. Amen po. Sabi niya, kung mahal mo ang kapwa mo, sabi niya, mahalin mo ang kapwa mo, gaya ng pag-ibig mo sarili mo. Iibayin ko yung term.
mahalin mo ang Diyos. Diba? Kung mahal po natin ang Diyos, kung mahal mo yung buhay mo, dapat itrato mo rin na yung buhay mo ay yung simbahan mo. Amen po. Hindi ko po masyadong ma-explain pa sa inyo po ng maayos. Ano po. Gusto ko lang pong i-point yung gusto kong sabihin na pinapasari sa atin ng Diyos. Kapag nasa church ka, makikita mo yung lalong burden mo sa simbahan. Yung kailangan ng ministry, sinong magpapakanta, sinong aawit, sinong magmi-ministry sa simbahan. Makikita mo yung burden sa church once na lagi kang nalalagi sa templo po ng Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, magkaroon tayo lalo ng burden kasi hindi lahat ng simbahan ay nakakapag-solve ng mga problema. Kaya ka nga nandyan para makita mo yung templo ng Diyos kung ano pa yung kakulangan na makita mo yung pangailangan ng simbahan. Amen po, magkaroon tayo ng malasakit sa church, magkaroon tayo ng malasakit sa templo ng Diyos dito po sa lupa. At I pray na isa po tayo sa magamit po ng Panginoon para mas lalong lumawak ang gawain ng Diyos. Maalagaan natin ng maayos ang simbahan. Kung kailangan palitan ng ganito, palitan. Kung kailangan ayusin yung ganito, ayusin po. Bakit po ginagawa mo yan? Para sa Panginoon. Kasi templo yun ng Diyos. Amen po. Kung templo yan ng Diyos, na sabi nga ng Bible, ibigin mo ang Diyos ng buong puso. Kung mahal natin ang Panginoon, mahalin din natin kung ano yung mahalaga sa Panginoon. Amen po. Mahalaga sa Diyos ang templo kasi dito tayo nagpupuri, dito tayo sumasamba sa Panginoon. So, ilang po gusto kong ma-share po sa inyo. I pray po, tayo po ay may natutunan. At alam niyo po, hindi mo kasi mararamdaman yung burden sa church kung lagi kang umiiwas. Kung lumalayo ka, mamalagi ka sa church, makita mo yung bigatin ng simbahan. Makita mo yung pangailangan ng simbahan. At doon ka na kinakausap ng Diyos. Bigyan mo to, gawin mo to, ayusin mo to. Ngayon po, ulitin ko po, mamalagi ka sa gawain ng Panginoon para mas lalo mong makita kung ano pa ba yung may tutulong mo sa simbahan at kung ano pa yung kailangan mong i-improve sa sarili mo. Ulitin ko po sa inyo, yes, andyan po yung mga pastor, andyan yung mga worker, pero I pray na isa rin tayo doon sa tutukod ng simbahan. Doon tayo tutukod para mas lumawak pa. Nagpipray tayo ng mga tao, nagpipray tayo ng mga kailangan, pero isa tayo sa magtatas ng kamay. Sabi nga po ni isang author sa Bible, "Here I am, Lord, send me." Sana i-pray na kahit saan ka man mapunta, yung simbahan, nandun pa rin sa puso mo, mahalaga sa'yo yung gawain ng Diyos. At hindi yun mawawala sa buhay mo. Amen po. Sapagkat ang gawain po ng Diyos, ang templo po ng Diyos, yan yung kayamanan natin. Nagbibigay ng kaligayahan sa'yo pagdating ng tamang panahon. At pag susunduin ka ng tatay mo, sabihin ng Diyos, inalagaan mo yung gawain ko. At ngayon, ito yung bahay, yung templo na ibigkakalog ko sa'yo dahil naging malasakit ka sa gawain ng Diyos. Makita natin yung burden, yung bigatin ng simbahan once nagkaroon tayo ng mamalagi, lagi tayo sa templo ng Panginoon. So ilan po mga kapatid na gusto ko po maibahagi sa inyo, nawa po ay napagpala tayo sa hapong ito. Ulitin ko po sa inyo, kung siya ang pastol mo, sabi niya, hindi siya magkukulang once na hindi ka rin nagkulang sa kanya. Amen po. So tulong po tayo sa gawain po ng Panginoon. Tanungin pa natin yung pastor natin, pastor, ano po ba yung pwede ko pang maitulong sa simbahan? Ano po yung pwede ko pang gawin sa simbahan, sa church? At sa time na yon, nandun na kapag masalo natin nakilala ang mga kapatiran, ang gawain ng Diyos, masalo mong pararangalan ng Diyos sa buhay mo. It's time po na tayo po ay laging magbitaw ng pasasalamat sa Panginoon, magpuri tayo lagi sa Diyos, at mamalagi tayo sa templo po ng Panginoon. Sige po, pray tayo. Pero marami pong salamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na patuloy na nagbibigay sa amin ng paalala kung paano namin pahalagaan ang gawain mo. I pray na mas magamit po pa kami para sa kalalawak pa ng gawain mo at lagi kaming mamalagi sa tahanan mo dahil doon namin mas mararanasan pa ang presensya mo, ang pagyakap mo, ang mainding mo. At dalangin namin, Panginoon, iniwala ko ng bawat po sa amin ay napagpala sa hapong ito. Salamat, Lord, sa encouragement mo. Salamat, Panginoon. Ilagay mo pa sa aming mga puso yung pagkakaroon, yung burden sa gawain sa templo mo. Makita mo sa aming, Panginoon, yung pagmamahal. Pinupuri ka namin na nakailang sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So yun po, muli po, magandang hapon po sa inyo and God bless po.